Unang Kronika, Kabanata 13. Sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libo-libo at daan-daang kawal. Sinabi niya sa buong sambayanan ng Israel, "Kung sumasang-ayon kayo, at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, anyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pari at mga levitang nasa mga lunsod na may pastulan. Pagkatapos, kunin natin muli ang kaban ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul." Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lunsod ng Jearim ang kaban ng tipan at dalhin sa Jerusalem. Pumunta silang lahat sa Baala, papuntang lunsod ng Jearim sa Huda, upang kunin ang kaban ng tipan ng Diyos na si Yahweh, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kaban ng tipan sa isang bagong kariton na inaalalayan ni Uza at Ahio. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompyang at trumpeta. Ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan upang hindi mahulog. Dahil dito, nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Nagalit si David dahil pinarusahan ng Diyos si Uza, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza mula noon. Subalit natakot rin si David sa Diyos, kaya't nasabi niya, "Paano ko ngayon iuwi ang kaban ng tipan?" Sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinalan niya ang kaban sa bahay ni Obed-Edom na tagalunsod ng Gat. 3 buwan doon ang kaban, at pinagpala ni Yahweh ang sambahayan ni Obed-Edom, pati na ang lahat ng kanyang ari-arian.